Magandang araw mga banateros. At eto na, pag-usapan na po natin ang mga maiinit na issue sa lipunan. At grabe may itidemanda na ang ICI. Nako ba, pabira nga parang exciting parang kapani-paniwala. Ay nakay ng wewe. Pero tila merong nililigtas, tila merong kinakalimutan. Anak naman ng wewe kayo talaga. Anyway mga kababayan, para po sa mga nagtatanong kung sino yung mga nanalo ng 500 GCash. Kasi di ba meron tayong palaro dito. Hindi naman masyadong big time na palaro. Meron tayong along the way sa ating video. Abang-abangan nyo lang sa gitna, minsan sa bandang dulo, minsan sa simula. Kaya kailangan papanoorin nyo yung buong video. Magtatanong tayo at yung tatanong natin, may tatlong pipiliin tayong sagot. Yung unang tatlong nanalo. Okay? At yan po ibibigyan natin ng tigpa 500 GCash na pang Starbucks. Yun Hindi kasi kaya ako naisip yan. Minsan nagkakape ko sa Starbucks. Ang ingay ng mga putang inang feeling mayaman doon. Ang ingay-ingay nila. So, nagkakape kong ganyan. Sabi ko, nakakairita naman to. Ingay-ingay, buti pa sila may kasama. Di ba? Okay, kasi ikaw, Banat Bay, wala kang kasama kaya nagagalit ka sa maingay. Kaya wala ka kasing kausap. Sabi ko, ganun ba? O sige, maghahanap na lang tayo ng kakapihan. Pero ayoko silang kausap. So sabi ko, sige, ganito na lang. Magbibigay na lang tayo ng pang Starbucks ng ating mga subscriber. Oy, by the way Hanarot, kailangan i-check mo. Oy, by the way, si Hanarot pala ang aking official sexitary. Oy, putang. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po. Hindi, kasi wala daw siyang ginagawa habang nag-aalaga ng baby dyan sa ibang bansa. Wala daw siyang ginagawa. So binigyan natin ng konting trabaho at pro bono yan Walang singilan yan sabi ko, maraming salamat naman. Huwag ka mag-alala, antayin mo ng pagpapala ng Diyos. Huwag ako. Anyway, yun na nga, ilalagay ni Ann Harot dyan sa ating, di ba sa YouTube, meron din dyan parang Facebook style yung community. Dyan niya ilalagay yung mga sinisend na GCash. At saka yung mga winners, i-a-announce na dyan, Ann Harot makinig ka. Announce mo yung winner. Para alam nila may nananalo at ilagay mo din dyan yung mga sinisend kong GCash. Para malaman nila na sinisend ko talaga. Baka mamaya, puro numero mo lang yun Nag-iipong ka na pala. Hindi, biro lang. Ayun so abang-abangan nyo po, marami tayong katanungan isang tanong lang pala sa bawat araw. Okay? So ngayon nga po mga kababayan, eto na. Matindi yung bumulagang news sa atin ngayon paggising natin. Bakit kanyo? Bumulaga ang news na meron na daw ididemanda meron na daw para bagang i-recommend na idemanda ng ombudsman ang ICI. So, ang ICI pupunta sa ombudsman, sasabihin nila, ito yung mga ebidensyang nakuha namin, interview, bla bla bla. Ito gamitin mo para kasuhan itong mga tao na ito. Dahil daw may mga indirect at direct na corruption sa flood control. Parang totoo, no? Pero in fairness, napakagaling ng ICI. In fairness, mga kababayan. Bakit to kanyo? Napakagaling talaga ng ICI. Kasi itinago nila investigasyon. Tapos nagpangalan sila ngayon. Siyempre, yung mga tao, mas lalong, oo nga, siguro nga. Kasi hindi naman po mahalaga kung makonbik o hindi makonbik para sa kanila. Ang mahalaga, maano yung issue na may ginagawa ang Pangulo, may pinakasuhan, may ginagawa na yung kasi tandaan ninyo, etong katarantaduhan na nangyari sa ating bansa, etong nangyayari na ito, nagagalit na tao, kaya nga nagkakaroon ng iba't ibang rally, di ba, sa iba't ibang kulay. Nagagalit na ngayon, para maiwasan yan, magtuturo ngayon ng Malacanang. Magtuturo ngayon itong Pangulo na ito. Sasabihin niya, ito may kasalanan, bla bla bla. Para mukhang kapani-paniwala, dapat may makasuhan. Tapos sasabihin na lang nila, wala na kaming kinalaman dyan kung hindi yan mapakulong kasi nga meron tayong due process. Diba yung sinasabi ni Marcos na kesyo, hindi naman pwede na walang due process. Di ba? Yan ang sinasabi niya Ang akin lang kasi, yung due process, para lang sa mga kakampi ninyo. Pero para sa mga kalaban, kita nyo nga ginawa nyo kay Pangulong Duterte, walang due process yun. Na supposedly, Supreme Court na nagsabi, any extradition o any na pagdadala ng isang tao sa ibang bansa, dapat dumaan sa korte at hindi DOJ ang korte. Ang korte, yung dapat korte, at meron pang panahon para mag-bail. Hindi nyo pinadaan ng due process si Pangulong Duterte, minadali ninyo. Binitbit nyo kagad dun sa dahig.
Tapos ngayon magsasalita kayo ng due process. Ikaw, Marcos, wala kang karapatang magsalita ng due process. Bakit? Hindi nyo binigyan ng due process si Pangulong Duterte. Kaya wala kang karapatan magsalita ng due process. Yan putang inang due process ninyo ay para lang yan sa mga kakampi ninyo. Para tumagal. Bakit? Mamaya ipapaliwanag ko. Para maitakas na ho nila yung pera nila. Para maitakas na ho nila yung pagmamayari nila. Yan o ang dahilan ng inyong due process. Kaya katarantaduhan po yan due process nyo na yan. Ito pa matindi dito mga kababayan. Aside from sa putang inang due process na yan, wala yung mga pangalan na ini-expect natin. Di ba? Bakit? Bakit? Oh, hindi ngayon may papaliwanag. Kasi nga magaling ang ICI eh. Bakit? Itinago nila yung mga interview. Meron pa silang pautot sa Senado na ila-livestream daw. Asan na yung putang inang livestream? Wala na. Oh. Ba't hindi nyo na lang ilabas kung ano yung interview na ganap nung una? Bakit ipapa-livestream nyo pa ngayon? Ilabas nyo na lang eh. Ano, wala kayo recording? Oh, we challenge you. Dapat yan ang panawagan natin. Ilabas nyo ang interview. Ilabas nyo ang investigasyon kay Romualdez. Bakit ayaw nyo ilabas? Tapos meron kayo pa kayong, hindi, because of the clamor of the people, we will do the livestream. Tapos na, nakasuhan nyo na. Tangin, gaguhan eh. Alam nyo, mga kababayan, ginagago tayo nitong gobyerno na ito. Livestream pa, tapos na, kinasuhan nyo na yung mga dapat kasuhan. Kuno. Eh bakit hindi nyo ilabas lahat na nangyaring investigasyon? Mula dun sa mga DPWH official, mula dun sa mga senador, mula dun sa speaker, bakit hindi nyo ilabas? Kasi you want us guessing kung ano yung nangyayari. Para nasa inyo lang yung paliwanag, para bagang ganire. Maglagay ka dyan sa dingding. Bawal umihi dito. Pustahan tayo, doon iihi ang tao. Kasi may ganung klaseng, ewan ko kung anong psychological topa ka mga tao eh. Pag sinabi mong bawal umihi, doon iihi. Di ba? Paglagay ka ng butas dyan, sabi mo, bawal sumilip. Sisilipin pa. Pero kung wala yan, wala sisilip dyan. Tama, mali. Pero pag nilagay mo, bawal sumilip, dyan sila sisilip. Ano ibig ko sabihin? Yung ano eh, yung kanilang curiosity, yung kanilang, parang, ano ba meron dyan? Doon namumuo yung opinion eh. Doon namumuo yung action. Di ba? So, ganyan ang ginawa ninyo. Itinago ninyo yung mga interview para kami magbigay ng opinion namin, magbigay ng reaction namin na naayon lamang doon sa gusto ninyo mangyari. Na ano, kasuhan yung mga tao na ito. Sino yon? Mga kalaban. At para mawala doon sa tunay na dapat sana kinakasuhan. Tama, mali? Panoorin natin tong issue na to ito. Papaniwalag natin isa-isa kung bakit sa tingin ko sablay na naman tong ICI. Dapat sa inyo buwagin na eh. Aksaya lang kayo ng oras ng mga tao. Inirekomenda na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kita nyo, yung tatlo na yan, iba dapat yan eh. Isa lang ang tumama dyan. Yung dalawa, dapat dyan yung presidente tsaka si Romualdez. Yan ang katotohanan. Simple lang, Brad, simple lang. Ha? Simpleng-simple. Kanino nagsisimula ang budget? Sa DBM. Na ang nagdidikta, walang iba kundi ang Pangulo. Saan dadaan? Sa Senado, sa Kamara. Pero ang pinaka-ending sa small committee na di umano paghahawak daw ni Zaldico at ni Speaker Romualdez. Yun ang ending sa legislative. Pagkatapos nun, batas na ba yun? Hindi. Aakyat pa sa presidente, pipirma na naman ng presidente. So putang inang pinaka-kurap na budget sa Pilipinas, nagsimula sa presidente, nag-ending sa presidente, pero wala siyang kinalaman, wala siyang pananagutan. Anong katarantaduhan yun? Tama, mali? Pangatlo. Pangalawa pala. Dumaan nga, di ba, sa legislative. Sino ang ending na legislative? Hindi naman yung BICAM yung small committee. Ay, bakit wala dyan si Romualdez? Katarantaduhan na naman. Tapos ngayon, yung mga senador. Itong mga senador na ito, hindi ko sinasabing walang pananagutan. Wala ko sinasabing ganyan. Maganda nga yan, kinasuhan ninyo ng sagutin nila sa korte. Pero wala pong pananagutan niyan. Kahit kasi, sabihin mo na, halimbawa, lahat ng mga congressman, mantakin mo, ang daming binanggit na congressman ng Diskaya. Ilan lang ang nakasuhang congressman. Pero yung sa Senado, ayan na kagad, puro oposisyon. Wag niyong kakalimutan, yung announcement ni Atty. Fortun, na 7 yun, supposedly. Sino bumawi? Hindi naman si Fortun eh. Iba ang bumawi. Na kesyo, yung isang DPWH official, nagkamali lang yung abogado ko. Ba't hindi si Fortun ang bumawi ng 7? Kasi kilala natin yung 7. Yung totoo. Yung 7 doon, marami doon,
galing sa kakampi ni Marcos sa administrasyon o sa majority. So yung dalawa lang sa minority, yun lang ang sinama ninyo. Para kunwari, merong senador na nakasuhan. Diba? Ang laking katarantaduhan nito, mga kababayan. Ang pagsasampa ng kaso kina dating Congressman Zaldico at Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva dahil daw yan sa pagtanggap umano nila ng suhol at kickbacks mula sa mga kontraktor ng flood control projects. Kasama po sa pinahahainan ng criminal at administrative charges sina dating Caloocan Representative Mitch Cahayon Uy, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at si Commissioner Mario Lipana ng Commission on Audit. Sabi ni ICI Chairman Andres Reyes, posible umanong sangkot ang mga opisyal na yan sa ilang krimen tulad ng plunder o pandarambong, direct o indirect bribery at corruption of public officials. Base raw yan sa sinumpaang mga salaysay ng ilang dating opisyal ng DPWH tungkol sa sistema ng kickbacks sa pagitan ng ahensya at ng mga inirereklamong kawani ng gobyerno. Sa pamamagitan daw ito ng insertion sa National Expenditure Program ng mismong mga mambabatas daw ang naglalagay. No one will be spared in this fight against corruption. Politicians and government officials will be investigated and charged by credible evidence. Those found responsible will face the consequences and help. Ang galing ano? Yung wording sila, found responsible. So para bagang meron na talagang conviction yung mga binanggit. At kaya gano'n naman din ang packaging ng mga bayarang media. Kaliwat kanan, Villanueva, Estrada, may mga kaliwat kanan, dinadamay sila. Oh, kasi nga, sino ba may-ari ng sino ba ang may stock sa media? Alam na natin. Accountable under the rule of law. Samantala, sinabi ni Senator Villanueva sa isang pahayag na pag-aaralan daw ng kanyang mga abogado ang basihan ng pagkakadawit niya sa kaso. Pero giit niya, mapapatunayan daw ng mga records sa Senado na tutol siya mula noon pa sa flood control projects. Nalinaw na natin yan di ba? Yung kay Villanueva. Simula pa lang, binabanggit niya na. I mean, kung ikaw ay walang flood control project, o meron pa lang, sorry, kung ikaw ay may flood control project o ghost flood control project, aba, hindi mo uungkatin yun. Siya ang unang nag-ungkat niyan sa Senado. Mantakin mo, ikaw ang unang nag-ungkat, ikaw pa yung biglang may kasalanan. Ang hinihingi niya doon sa DPW, tapusin niyo itong mga project na to. Tapos si Alcantara, Alcantara nga ba o yung isa? Nakalimutan ko na specific I think it's Alcantara na nagsabing, hindi, kukuha na lang tayo ng ibang project. Pero biglang kinuha sa ghost project ng flood control na walang kinalaman. Ang linaw nung sinabi ni Alcantara, walang kinalaman. On record sa Senate hearing yan. Walang kinalaman si Villanueva. Ay nako. Halatang halata Ako, hindi ko pinagtatanggol itong yung dalawang senador Pero it's really obvious. Tanga na lang ang hindi makaano. Tsaka yung mga pinklawang bayaran. Lalo na yung vlogger na nagpapadala ng GCash ng 100,000 ba yun? Sa mga vlogger? Kakala mo, hindi namin alam Gago. Alam namin. Hindi lang namin syempre due to privacy nung tao na yun. Tawag doon yung ano ba tawag dito? Yung data privacy law, di ba? Hindi namin pwedeng ilabas yung pinapadala niya 100,000 doon sa mga bumabanat sa mga Duterte. Pero yung mga bayaran tanso vlogger na yan, akala nila hindi nila damin alam. Pero ang packaging talaga nila, etong sila Villanueva, etong si Estrada, kasi iyan yung uma-align sa Duterte kuno di ba? Para sinasabi Duterte black bla bla bla. Hindi nila wala kang makikita sa bukang bibig nila na obvious na si Romualdez at saka si Zaldico. Si Zaldico, dinidiin nila para mawala kay Romualdez. Pero hindi mo maririnig. Halatang halata Ang araw ang nagsiwalat ng mga katiwalian tungkol dito. Tumestigo na rin daw noon si Engineer Alcantara na wala siyang alam sa flood control projects. Darating daw ang panahon na mapapatunayan niya ang pagiging inosente. Mga kapatid, Ruth Cabalco. Ayan, So, ayan ang matindi dyan. At ito pakinggan nyo ito kasi nakakatawa ho itong issue na ito. At dito makikita mo talaga na isang diversion ang ginawa nila. Ito, wait Well, joining us now, the president of one of the business groups that issued an open letter for government to act urgently in the flood control mess, Sergio Ortiz Luis Jr. of the Employers Confederation of the Philippines. Mr. Sergio Ortiz Luis, thank you for joining us today. Welcome to the program, and I'm excited to talk about what we're going to talk about today. Thanks for joining us.
Yes, Carmina. Good morning, Carmina. Good morning to all our listeners. All right. So, first of all, just a few minutes ago, the ICI announcing that it is recommending criminal and administrative charges against familiar names by this time. Senators Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, former Congressman. Sandali, correction pala. Hindi pala 100,000 na binibigay. Tangin ang katsipan niya, no? 10,000 lang. Binigay dun sa isang, ewan ko kung bakla ba yun o babae. Kasi mukhang bakla eh. Pero 10,000 lang, kadiri naman ang presyo nitong babae ito. Zaldico, former USEC Bernardo, among others, regarding the flood control mess. First of all, your reaction to this, that this happened 44 days after the creation of the ICI. Go ahead. Well, I guess that's a welcome development. However, we're still managing the people's interest on this. And I think they're waiting for certain people who are not included there. And a recommendation of ICI doesn't really mean it will happen. No? So let's see how it develops, because people are not so optimistic that something will happen on this. Can I ask you what the president asked in his upon his return from the ASEAN meet? This is the question that the president posed. He said, "Do you want to get it done quickly, or do you want to get it done right? That's the choice we have." That's according to the president. Your reaction to that? I think we're trying to manage confidence, no? And some people, and there are some people, if they can sample only two, those who people are expecting that are really guilty, and you know, you have SGB in the ICI, and just looking at the records, you don't have to go very deep. There can be 1,000 charges, or to them. We're talking of billions, no? You have to be careful, as a rule. Oh, yung tanong ko, abang-abangan nyo, malapit na. I agree with the president, but to manage the expectation of the people, charge at least two now, with charges that will be unbailable, and then people will believe something's going to happen on this. Unfortunately, saying that we have to be careful here, people will just feel they're dribbling it, they're delaying it, or they're protecting some people. So, Naintindihan nyo? Yung hinahanap daw ng taong pangalan, tila, yun ang parang ganito yung sinasabi niya, ha? Not the verbatim. Tila na parang dinidelay nila para matago yung pera o para mawala yung yung mga ari-arian. Hindi natin alam. Pero inaantay ng mga Pilipino. So maybe if that is the right process, we really have to be careful. But you can file cases already on at least two or one count that can be charged on certain people, and the other cases can follow for them. You can be careful with the other cases, but you can build a case that is already probably that can go on and be viable. Are you waiting for a name? The names that were mentioned by the ICI's chairman, former Justice Andy Reyes, a while ago, as I said, Senators Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, former Congressman Zaldico, are those names acceptable to you, or are you waiting for a name? Frankly, some people are waiting for a name, and some people are surprised that that name has been surfaced. But some senators came out, Jinggoy Estrada and Villanueva, Senator Villanueva, and they're surprised why they're being charged already, with the expectation of some people, some others will be charged. Do you have a name? Care to give us a name that you're expecting to be mentioned that wasn't mentioned? I think your guess is as good as mine. The guess of the whole Filipino people is there. Are you talking? Are you talking? So ayan, malinaw na sinasabi nitong isang organisasyon na ito na bakit wala itong si Martin, yun ang tinatanong ng taong bayan. Si Martin, ayaw lang niyang pangalanan pero napaka-obvious naman. Bakit wala itong si Martin? At parang ang dating is, bakit? Pinatatagal ba? O para mawala na yung mga kayamanan? Para sabihin, in other words, kay Martin may due process. Bakit? Para mawala na yung mga, maitago na yung mga kayamanan? Tulad nito? Ito, antay natin to. Sandali, tamate. Di ko pa naayos eh. Ayan. Kasi itong isang to, ang tagal bago makasuhan. Ang tagal. Naitakbo na yung mga helicopter niya. Mahilig ka pala sa helicopter, Zaldico, ha? Naitakbo na.
Pakingge. Kumpirmadong wala na sa bansa ang ilang helicopter at private plane ni dating Congressman Zaldico. Naka po. Live mula sa TV5 Media Center ng Yari sa ka. balita, si Gerard de la Peña. Gerard, kailan pa raw nakalabas ng bansa ang mga air asset ni Ko? Naku, Jiggy, Agosto at Setyembre pa lang ay wala na sa Pilipinas ito tatlong air assets na ito na iniuugnay kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, ay lumipad ang dalawang Agusta Westland helicopter noong August 20 at September 11 at sa ngayon ay nandoon na yan sa Kota Kinabalu sa Malaysia, habang ang isang aircraft naman, itong Gulfstream aircraft, ay nasa Singapore at umalis noong August 16 pa. Kabilang ang tatlong yan sa mga 11 air assets na nagkakahalaga ng mahigit 4 na bilyong piso na inuugnay sa mga kumpanyang pag-aari umano nitong si Zaldico. Kung matatandaan ay Setyembre nang inirekomenda ng NBI sa Anti-Money Laundering Council yung pag-freeze ng mga assets na ito. Sa ngayon ay kumakala pa ng impormasyon ng CAAP kung sino-sino nga ba ang sakay ng mga air assets ito nang lumabas ng Pilipinas. Pakinggan natin ang naging reaksyon ni Secretary Vince Dizon ng DPWH. As far as our record is concerned, we are monitoring itong mga movement ng mga aeroplanong ito, pero hindi po kami sure kung meron ng freeze order. Hindi po si Vince yan. Itong balita, ito si mali-mali pa eh. Ito po yung director ng CAAP na sinasabi ng as far as record are concerned, we are monitoring the movements of this aircraft pero hindi kami sigurado kung may freeze order na. Grabe, no? Na ang AMLAC dahil wala pa kaming natatanggap dito sa CAAP. Di ba? Ang dal-dal nila noon na sinasabi nila ipapa-freeze order na natin sa AMLAC yan. Kasi remember, mga banateros, kay Pastor Kibuloy, hindi pa nga siya talagang lahat. And we know, nakita namin eh. We saw what happened. And it was so fast na freeze lahat. Na ang bilis-bilis na freeze ng AMLAC. Eto, mga kababayan. Pinatakas? Pinalis? O sadyang may due process? Di ba yun yung sinasabi ni Marcos eh, sadyang may due process. O, yan ang due process. Tuloy. So, wag natin sisihin ng CAAP kasi hindi naman sila makakagalaw eh. Unless may freeze order. Unless merong ukutos ng korte. Hindi naman nila pwedeng basta-basta anuhin yun. So, kailangan, yun na nga. So, lalagyan ng bara. Ang AMLA, wala pa po kaming natatanggap na freeze order dito sa CAAP. Ang kagandahan is kahit na wala sila sa bansa, dahil hindi na sila pwedeng i-deregister sa ating CAAP, hindi sila maibibenta. Yun naman ang importante. Jiggy, bukas ay magkakaroon ng meeting itong si Secretary Dizon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI para nga sa pag-freeze itong mga air assets nito at yung tinatawag nating restitution o yung pagbabalik ng perang mga sangkot sa flood control scam sa Kaban ng Bayan. Jiggy. At Gerard, sa ibang usapin, may sinumite na raw na listahan ng mga contractor ng DPWH sa COMELEC. Ito ba yung mga nagbigay ng donasyon sa mga politiko ng eleksyon? Jiggy, certification ito ng 27 contractors ng DPWH na umani nagbigay ng donasyon sa iba't ibang mga kandidato noong 2022 elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ay maglalabas sila ng show cause order para pagpaliwanagin itong mga contractor na ito. Kabilang sa listahan na yan, Jiggy, ang Center Reconstruction and Development Incorporated na pinamumunuan ni Lawrence Lubiano na umani nagbigay ng donasyon kay Senator Chis Escudero. Yun! Siyempre, Chis Escudero na naman. Kayo ba mga kababayan, naniniwala kayo na kay Chis Escudero lang? Ang daming binigyan ng tumulong ang mga kontraktor, mga kaibigan. Again, I'm not saying na ligtas si Chis Escudero, pero kasi yun personal. Meron niya ako, naalala ninyo, meron niya ako nilantad na mismong yung kumpanya ang nagbigay. Kasi hindi pwedeng banggitin yun kasi madadama yung mga kapatid sa Senado. Tama, mali. Pero ito, hindi naman yung kumpanya nagbigay, yung personal, yung tao lang. So, alam mo talagang napili yung kanilang binabanatan eh. Sa ilalim ng Omnibus Election Code ay bawal magbigay ng donasyon sa kampanya ng mga kandidato ang sino mang kumpanya na may kontrata sa pamahalaan. Ayan kumpanya. Pakinggan natin ang pahayag ni COMELEC Chairman George Garcia. Tapos po, na mapasagot natin yung 27 na yan, ay pasasagutin naman po natin. Yun naman po mga kandidato na nabigyan, tumanggap mula po doon sa 27 na kontratista.
Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa So, napakalinaw po na dahil sa lintik na due process kuno nila, nailabas na. Kaya nga ang tanong ngayon, hindi kaya pinatatagal itong kay Martin na pangalanan siya, eventually papangalanan. We do not know kung iniligtas ba siya o pinatatagal lang para mailabas na kung ano man ang dapat ilabas. Ba yan? Yeah. Ganun ba ang dahilan kung bakit hindi na ipangalanan? Eto ba? Ito, may papakita pa tayo para mas maintindihan natin na kung bakit halatang halata yung galawan ng gobyerno. Eto nga pakinggan nyo ito napakaganda ng paliwanag nito. Bakit bigla napunta doon sa ito? Magtrabaho at wag puro press conference. Yan naman ang banat ni dating Ombudsman Samuel Martires matapos umano siyang ilagay sa spotlight ni bagong Ombudsman Boying Remulla. Anong kinaugnayan niya sa flood control? Sandali, chotomate. Relax. Ito na. Sa pagbaligtad niya sa dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva. Kumbinsido siyang paraan lang ito para matakpan ang mga mahalagang mga kaso. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. But I would advise Ombudsman Remulla, if you are listening, you work. Yun. Stop conducting press conferences almost every day. Yun! Ang ganda nun, Brad! Tagalogin natin, ha? Hoy! Magtrabaho ka! Huwag ka puro pakyut! Gago! Yun ang Tagalog nun. Wala nang iba. Anak ng tutsa yan, Because you will never know what is really happening in the office of the Ombudsman. Correct! Diversionary tactic lang ang umano'y secret decision sa reversal ng dismissal order kay Senator... Sabi ko nga sa inyo hitting two birds in one stone. Diversionary tactic, di ba? Yung, kasi maingay si si pagkaya ng sinabi mo, may secret deal, blah blah blah, diversionary tactic. Talagang diversion lang para hindi matanggal yung tuon doon sa talagang salarin. Di ba? At the same time, may talagang siraan itong mga kalaban para, alam mo, wasakin, maging malinis sila. Joel Villanueva, yan daw ang nakikitang motibo ni former Ombudsman Samuel Martires sa mga pahayag ni Ombudsman Boying Remulla. Matatandaan kasing tila na kuryente si Ombudsman Remulla noong nakaraang linggo matapos niyang sabihin na susulat siya kay Senate President Tito Soto kaugnay ng 2016 dismissal order ni former Ombudsman Conchita Carpio Morales laban kay Villanueva. Bago madawit ngayon sa flood control scandal, una nang nasangkot ang senador sa PDAF o pork barrel scam. Sa kaparehong araw ng naging pronouncement ni Remulla, binawi niya rin agad ito matapos ang ilang oras. Natuklasan daw kasi ng kanyang opisina na 2019 pala binaligtad ang dismissal order ni Villanueva matapos aprubahan ni Martires ang isang resolusyon na pumapabor sa motion for reconsideration ng senador. Sa kabila ng malaking pangalan ni Villanueva, hindi ito lumabas sa media o sa publiko. Kaya ani Remulla, tila isang secret ruling ang nangyaring reversal. Sa programang The Spokes ng Billionaire News Channel, inamin ni Martires na siya mismo ang tumanggi na i-publish ang naturang desisyon. Paliwanag ni Martires, ayaw niyang mapolitika ang naging resolusyon ng Office of the Ombudsman. If I publish it, if I talk about it, sasabihin ng tao, kinakatigan ko si Joel Villanueva. Okay? Kinakampihan ko si Joel Villanueva. At the time I signed, I approved that resolution, granting the motion for reconsideration, hindi ko kilala si Joel Villanueva. The first time I met him was in the Senate during the budget hearing. I don't know Joel Villanueva. Kaya lang, pag binigyan ng kulay, di ba? In masisema ngayon, yung secret decision, binigyan ng kulay Tila ginagamit lang din daw ang issue ng reversal para mailihis ang mga dapat pag-usapang issue. But haven't you noticed that I am now the flavor of the month? And ano kayang flavor yun? Patay tayo dyan. Siya daw ang flavor of the month na. Dahil nga naman, supposedly, ang flavor yung flood control. The flavor of the month before was flood control projects, ghost projects. Nakalimutan na natin yon. The flavor of the month was the trillion peso march. Nakalimutan na ng tao. Sa kaparehong programa, sinabi naman ni nooy Senate President Franklin Drilon na hindi na nila iniakyat sa Senado ang kaso ni Villanueva dahil kung pagbabasihan daw ang saligang batas, walang jurisdiksyon ng Ombudsman sa mga miyembro ng Kongreso. Pero paglilinaw niya, klaro na hindi inaktuhan ng Senado ang dismissal order mula sa Ombudsman. The issue has not been brought to the Senate on the merits as to whether or not there is a basis for the malfeasance
charge of Villanueva. Dagdag ni Drilon, posibleng magsagawa ng sariling litigation ang Senado sa mga miyembro nito. Ibig sabihin, kahit na walang jurisdiction ng dismissal order ng Ombudsman sa Kongreso, nasa kamay ng mismong legislative body ang paglitis at paghatol kung dapat bang tanggalin sa pwesto ang isang miyembro ng kanilang